ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Taong 2020, naka-lockdown ang buong bansa. Si Cha, 29 years old, nagtatrabaho sa Mandaluyong, kailangan din ng paraan para hindi mabaliw sa tahanan. May isang website noon na naging sikat kung saan random nalalabas ang stranger para makausap mo. Pinindot mo lang ang next, may bagong tao na. Para kay Cha, pampalipas oras lang yon talaga. Marami siyang nakausap pero puro kumustahan lang, walang lalim. Hindi siya nagbibigay ng social media niya sa kahit sino. Kapag naubos na ang usapan, inext na niya agad. Walang ikalawang isip. Ganoon ang routine niya sa website na iyon. Kaya nakakatuwa nga. Kasi may isang tao na paulit-ulit na lumalabas sa kanya. Hindi isa, hindi dalawa, paulit-ulit. Mike ang pangalan niya. Sa dami ng strangers na nakausap ni Cha, si Mike ang naging exception. Siya ang pinakamatagal niyang nakausap sa buong panahon ng pandemic. Hindi lang isang beses, hindi lang isang araw. At nang matapos na ang lahat ng restrictions, nagkasundo silang magkita sa personal para sa ibang tao. Baka random lang iyon. Pero para kay Cha, may ibang pakiramdam na iyon. May mga taong pinagtatagpo ng tadhana ng paulit-ulit bago mo pa man namamalaya na mahalaga na pala siya sa iyo. Ikaw, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang tao sa buhay mo, kailan mo siya talagang mapapansin? Pero may kaklase ka rin bang nanaksak ng lapis nung Ay elementary? nako, oo meron. Naalala ko nga, sinaksak ng classmate kong babae yung classmate kong lalaki dahil ayaw magbayad ng utang sa kanya. Ang lala naman nun. Naku, sinabi mo pa. Buti nga, mabait yung nanay nung lalaki kaya nagkaayos din sila kaagad. Eh ikaw, sino yung kaklase mo na nanaksak ng lapis? Ako. Ha? Ikaw? Ikaw yung nanaksak ng lapis? Oo. Binubuli kasi ako nung kaklase ko na yun eh. Mataba kasi ako dati kaya lagi niya akong binubuli. Hanggang sa napikon ako tapos sinaksak ko siya ng lapis sa hita niya. Uy, yung jumbo na lapis pa. Uy, ang morbid mo, grabe ka. Yung sama kasi ng ugali niya eh. Pero nagsorry din naman ako syempre kasi nasa guidance office na kami nun eh. Tapos nagsorry din siya sa pambubuli niya sa akin. Pero kahit kailan, hindi ko nakalimutan yung tinawag niya akong balyena. Nako, pero alam mo, hindi halata na mataba ka dati ha. Eh marami rin nagsabi niyan. Pero kapag nakita mo yung mga old photo ko, nako, sigurado ako, magugulat ka rin. Tsaka, alam mo kasi sa totoo lang, dinibdib ko yung sinabi ng nambubuli sa akin dati. Eh kahit kailan hindi ko yun nakalimutan. Kaya nung mag-college ako, ayun, marami akong sport na sinalihan. Volleyball, soccer, tsaka track and field. Alam mo, grabe talaga effect sa tao ng mga bully, no? Good thing, nagkaroon ng magandang outcome kahit papaano ang ginawa nila sa'yo. Ayun, naging active ka sa sports kasi malaking tulong yun para sa atin. Eh, doon ko rin talaga nilalabas ang stress ko sa lahat. Halos pareho tayo ng kwento. Talaga? Oo. Nabully rin kasi ako nung high school kasi ako naman, sobrang payat ko naman nun. Kaya nung mag-college ako, nagsimula akong mag-gym, mag-basketball, tsaka tumakbo. Ibig sabihin, nagjo-join ka rin sa mga fun run? Hili kasi akong sumali sa mga ganun eh, lalo na bago mag-pandemic. Oo, ang dami ko nang nasalihan, saka ang dami ko na rin finisher's medal. Ay, ako rin. Finisher's shirt tsaka medal. Naipon na rin yung mga ganyan ko, pero nakakatuwa talaga na ang dami nating similarities. Alam mo, feeling ko nga, nagkasama na tayo sa parehong fun run event noon eh. Ang sabihin mo,
Baka nagkasabay na rin tayo ng takbo. Pwede, no? Hindi lang natin alam kasi hindi pa tayo magkakilala nun. O sige, sa susunod na magpa-fun run ako, sasabihan kita. Oh, Baka sakaling gusto mo ring mag-join, diba? oh sige, syempre. Go ako dyan kasi nakakamiss na rin talaga tumakbo sa mga ganyang event. Aaminin ni Cha, kinikilig siya kay Mike. Pero hindi iyon nangangahulugang handa na siyang magparelasyon. Alam niya kung saan papunta ang pag-uusap nila at alam niya ang nararamdaman niya. Lalo na't halos araw-araw na silang nagtatawagan sa Instagram. Nakwento na niya sa mga kaibigan niya, pinakita pa ang litrato nila sa coffee shop noong unang pagkikita nila. Sobrang approved daw ng mga kaibigan niya ang itsura ni Mike, wag na raw siyang magpakipot pa. Pero sa loob-loob ni Cha, iba ang alam niya. Hindi pa siya handa. Hindi iyon tungkol kay Mike, tungkol iyon sa pangako niya sa sarili niya. Ang susunod na magiging boyfriend niya, seseryosohin niya. At seseryosohin siya nito hanggang sa dulo. Hindi siya magkokompromiso sa bagay na yon. Ano sa tingin mo ang pinakamahirap na bahagi ng paghihintay para sa tamang tao kahit nandoon na siya sa harap mo? Ayan, sa wakas natapos na rin yung movie na pinapanood natin, Jana. Grabe naman yung ending eh. Sakit sa puso. Anong grabe dun? Ang ganda kaya. Maganda ba yun? Hindi nga nagkatuluyan yung dalawang bida eh. Oo, kasi yun naman talaga nangyayari sa totoong buhay, di ba? Madalas na hindi nagkakatuluyan yung dalawang tao kahit nagmamahalan pa sila. Uy, lalim na na. Walaan ko. May love life ka na, no? Ha? Saan naman galing yun? Ay, hindi sinagot. So may love life ka nga. Ano? Sus, kaya ganyan yung mga hugot-hugot line mo ngayon eh. Wala nga. Tsaka paano ako magkaka-love life? Puro bahay at trabaho lang ang mga lakad ko. Bumalay ko ba kung may nakakausap ka nang hindi mo kinukwento sa akin? Kausap? Wala, no? Tsaka alam mo namang hindi ako nagmamadali. Madaming lalaki dyan. Hindi ako mauubusan. Kaya bakit ko mamadaliin ang sarili ko? Okay, sabi mo eh. Ay, teka lang nga, magbabanyo lang muna ako. Medyo kumukulo yung sikmura ko eh. Sige, ire-ready ko na rin yung pangalawang movie na papanoorin natin. Ano kayang susunod na movie ang papanoorin namin? Siguro mag-horror movie naman kami. Ay, tumatawag si Mike. Bakit kaya? Hello? Uy, Cha! Kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Rest day ko sa trabaho kaya medyo boring dito sa bahay. Kaya ka pala napatawag kasi wala kang magawa ngayon. Uy, hindi ah. Alam mo naman na gusto kong palagi kang kausap eh. Ay, sana nga makaluwas na ulit ako ng Manila. Pasensya ka na, hindi na nasundan yung panilibre ko sa'yo ng kape ah. Nako-onsite na kasi kami ngayon sa trabaho eh, kaya eto, palagi akong busy. Okay lang yun. Busy din naman ako sa trabaho ngayon eh. Uy, nakita ko pala na may fun run event na ulit dyan sa Manila. Kailan mo balak na mag-join at tumakbo ulit? Hindi ko pa alam kasi kulang din ako sa training eh. Sa bagay, ako rin naman. Pero, nakakamiss talagang tumakbo sa mga event. Sinabi mo pa. May treadmill nga ako dito sa bahay eh. Pero iba pa rin yung pakiramdam na sa mismong kalsada ako tumatakbo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Kaya mas gusto ko pa rin tumakbo sa labas eh, kaysa sa loob ng gym. Mahirap pagpawisan sa loob ng gym, lalo na kapag may aircon. Ay, kumalma din yung tiyan ko sa wakas. Mike, kailangan ko na ring ibaba tong tawag. Magmo-movie marathon na kasi kami ulit ng friend ko dito sa bahay eh. Ganun ba? Oh, sige. Tawag na lang ulit ako mamaya kapag free time mo. Thank you sa pagsagot ng tawag ko ha, Cha. Wala yan, Mike. Bye. Oh, kala ko ba wala kang love life? Sino yung kausap mo? Si Mike. Boyfriend mo no? Hindi Manliligaw. Mas lalong hindi. Okay, gets. Kaibigan mo. Kaibigan ko nga lang si Mike. At walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa, okay? Okay, sabi mo eh. Kaibigan kita, kaya maniniwala ako sa'yo. Ewan ko sa'yo, Jana.
Nang magkita sila ni Mike sa personal, hindi iyon ang huli ng kwento, simula pa lang yon. Napakaraming bagay ang napag-usapan nila ng araw na iyon at natuklasan ni Cha kung gaano karami ang pagkakapareho nila. Zodiac sign, paboritong pagkain, hobbies, halos lahat. Kaya halos walang dead air ang buong araw na iyon. Malakas ang tawanan nila, lalo na nang magkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga alaala noong bata pa. Hindi na uubusan ng paksa si Mike at naramdaman ni Cha iyon. Nalaman pa niya na galing pala si Mike sa Pampanga at sinadya niyang bumiyahe papuntang Manila para sa kanya. Noong online pa lang sila, limitado ang ibinabahagi nila sa isa't isa. Pero pagkatapos ng pagkikita, nagpalitan na sila ng Instagram. At mula noon, naging mas madalas na sila mag-usap. Para kay Cha, nakakatuwa lang iyon sa simula, wala pang iba. Sa tingin mo, bakit minsan kailangan pa nating makita ang isang tao ng personal bago natin siya talagang mapansin? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging madalas ang tawag nila ni Mike. Kahit hindi nagkikita, nandoon si Mike sa bawat umaga niya. Hanggang matulog siya o maubusan ng baterya ang telepono niya, lumakas ang kilig. Pero may parte sa kanya na nagpipigil. Hindi niya gustong magkagusto ng basta-basta. Kasi nasa punto na siya kung saan gusto niyang ang susunod na magmahal sa kanya ay siya na rin ang huli. Kaya hindi niya minamadali ang sarili niya. Ayaw din niyang magsimula ng walang malinaw na usapan. Aminado siya, gusto niya si Mike. At ramdam niya na gusto rin siya nito. Pero ni isang beses, hindi nila pinag-usapan ng tungkol sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Iyon ang hindi niya matanggap. Ang pakiramdam na pinapaasa ka, pero walang malinaw na sinasabi. Kaya sinimulan niyang bawasan ang oras ng pakikipag-usap niya kay Mike at naramdaman niya na ganoon din ang ginawa ni Mike sa kanya. Unti-unti, naging bihira na ang tawagan hanggang sa halos wala na at nag-focus na lang muli si Cha sa trabaho niya. Kapag ramdam mong may gusto sa'yo pero walang malinaw na sinasabi, ano ang mas pipiliin mo, maghintay o lumayo? Congrats, Jana! Ay, grabe. Ano ba itong trick mo sa buhay, Cha? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Paano ako mag-i-enjoy? Yung pinatakbo mo ako ng 10 kilometro. Parang 3 kilometro lang naman yung tinakbo mo doon. Kasi panailakad ang ginawa natin kanina. Malay mo pag napakahaba palang takbuhin ng 10 kilometro. Alam mo kung alam ko lang, sana yung 5K na lang yung sinalihan natin sa fun run na to. Okay lang yan. At least next time, pwede na tayong mag-16K. 16K? Seryoso ka ba? Gusto mo bang mamatay ako ng maaga? Grabe ka naman sumamatay. Nakakahaba kaya ng buhay ang pagtakbo. Ay, nako, kung sino man nagsabi niyan, sana lalo pang humaba talaga yung buhay niya. Ay, grabe talaga. Agod. Uy, Jana, may photographer doon, oh. Tara, pa-picture tayo. Eh, mamaya na hulas pa ako, oh. Siya naman eh. Ayan nga yung maganda sa mga picture eh. Yung medyo pawis pa tayo para kitang-kita na nag-enjoy talaga tayo sa fun run na to. Nag-enjoy, halos mamatay-matay na nga. Alam mo, hindi ko talaga alam paano ka nag-enjoy sa mga ganitong nakakapagod na activity. First time mo kasi tumakbo ng 10K, kaya nasasabi mo yan. Pero next fun run natin, sigurado akong mag-e-enjoy ka na. Ay, nako. Ewan ko lang kung may next fun run pa for me kasi grabe talaga yung pagod ko kanina. Cha! Ay, Mike! Sabi na ikaw yan eh. Alam mo, kanina pa kita tinitingnan sa malayo. Nahihiya lang ako lumapit kasi baka nagkakamali lang ako ng tingin. Kumusta, Cha? Ayos lang. Ikaw? Eto, okay lang din. Tumakbo ka rin dito sa fun run? Oo, 16K. Uy, ang lakas oh. Hindi naman. O ikaw,
Anong distance tinakbuhan mo? 10K lang. Sinamahan ko lang din tong kaibigan ko. First time niya kasing mag-join sa fun run kaya sinabayan ko siya. Oo nga pala. Si Jana, kaibigan ko. Jana, si Mike. So ikaw pala si Mike, yung kaibigan ng kaibigan ko. Jana? Ay, hindi. Ibig kong sabihin, siya yung kinikwento mo na kaibigan mo na si Mike, di ba? Sakit mo mangurot. Ano ka ba? Sakit. Jana, nice meeting you. Nice meeting you too. Anyway, maiwan ko na muna kayo. Maghahanap lang muna ako ng tubig. Baka kasi mag-collapse na ako anytime sa sobrang uhaw at pagod ko eh. Bye! See ya! Sige, Jana. Pasensya ka na sa kaibigan ko Makulit lang talaga yun. Ayos lang. Nakakatuwa nga siya eh. Pero alam mo, buti na lang nagkita tayo ulit dito. Hindi ka na kasi masyadong nagre-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Ako, pasensya na Kaka-promote ko lang kasi sa trabaho, kaya naging busy din talaga ako. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko naman yun. Good decision din talaga na pumunta ako sa fun run na to. Nagulat nga ako na dumayo ka pa talaga dito sa Makati from Pampanga eh. Kasi dito na rin kasi ako sa Manila nag-work. Oh, talaga? Oo, na-assign ako sa office namin sa Pasig. Kaya baka mapadalas na ang takbo ko dito sa Makati. May naiwang panghihinayang si Cha nang maputol ang lahat. Hindi na rin gumawa ng paraan si Mike para kausapin siya ulit. At naisip ni Cha, wala naman silang relasyon para gawin iyon ni Mike. Kaya pinayagan na lang niya ang mga bagay na lumipas. Hanggang sa halos wala na silang ugnayan. Hindi niya inaasahan na magtatagpo sila ulit. Pero isang araw, sumali siya sa isang fun run. At doon pagkalipas ng ilang buwan ng walang chat, walang tawag, nagkita sila ni Mike. Hindi yon basta coincidence para kay Cha. Kahit madalas nilang napag-usapan ang mga fun run event noon, hindi niya inakalang doon sila muling magtatagpo pero nangyari. At mula noon, nagsimula na muling mag-overlap ang mga landas nila ni Mike. Paano mo haharapin ang isang taong nawala sa buhay mo kung bigla siyang bumalik nang hindi mo inaasahan? Grabe, napagod ako sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Sobrang saya, tsaka solid ng ride na yun, oh. Ako rin eh. Tsaka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masuki. Ay, nakita ko yun, Mike, Akala ko talaga masusuka ka na kanina nung nasa itaas tayo, eh. Niluno ko na nga lang kasi nahihiya ako sa mga tao sa paligid eh. Hala, hindi nga. Nilunok mo talaga? Oo. Kadiri ko naman. Hindi, joke lang no. Ano ka ba? Eto talaga, ang dali mong maniwala siya. Ang pula kasi ng mukha mo kanini. Tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. At nung makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na sa paglalakad mo. Pero hindi nga kasi, nahilo kasi talaga ako pero hindi naman ako nasusuka. Nahiya nga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi sila, chill na chill lang sila dun. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun na pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba? Di bale, nag-enjoy naman ako kahit parang naiwan na halos yung kaluluwa ko dun sa taas. Halata nga. Kasi gusto mo pang humirit ng isang ride dun eh. Ay nako, pakitang gilas ko lang yun. Buti nga hindi ka pumayag. Dapat pala pumayag ako, no? Pero, Mike, thank you Kasi sinamahan mo ako dito sa amusement park. Alam mo, ang tagal ko na rin kasi talagang gustong pumunta ulit dito eh. Wala lang akong makasama, lalo na sa pagsakay sa mga rides. Isa to sa mga bucket list na gagawin natin, di ba? Naalala mo pa pala yun? Oo naman. Madami-dami rin yung napag-usapan natin nung pandemic. Ibig sabihin, madami pa tayong gagawin sa mga susunod na linggo at saka buwan. Oh, bakit? Anong nakakatawa dun sa sinabi ko? Wala lang. Nakakatuwa lang na nasasakyan mo yung mga trip kong gawin sa buhay. Nag-e-enjoy din naman ako sa mga trip mo, Cha. Hindi ka ba napapagod na samahan ako? Bakit naman ako mapapagod? Kasi last time, sinamahan mo akong umakyat ng bundok. Dun sa Dragon Boat Race.
Tapos tumakbo ka rin ng half marathon kasabay ko ng fun run sa Makati. O, diba? At saka sasamahan pa kita mag-zipline, bungee jumping, surfing, obstacle course, tsaka lahat pa ng mga gusto mong gawin na masakit sa katawan. Uy, baka mapagod kang samahan ako ah. Naku, hindi ako mapapagod, Cha. Matagal ko na rin gustong gawin yung mga bagay na yun eh. Sabi ko nga, di ba, kapag nakasurvive ako sa pandemic, iisa-isahin ko nang gawin yun. Tapos eto, nakilala kita, nagkausap tayong dalawa. And that time, alam ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng yun ang kasama ka, Cha. May mga taong pagkakita mo sa kanila parang kilala mo na sila ng matagal. Ganoon si Mike para kay Cha. Pakiramdam niya, isinadya ng tadhana ang pagkikita nila kasi alam ng tadhana na magkakasundo sila. Kapag magkausap sila, hindi sila nauubusan ng paksa. Palaging nauuwi sa tawanan at may mga pagkakataon pang napapaluha silang pareho kapag masyadong malalim ang napag-usapan nila. Hindi si Cha madaldal. Hindi rin siya mahilig mag-share ng tungkol sa buhay niya. Pero kay Mike, sobrang gaan ng loob niya. Parang hindi siya ibang tao sa kanya. At nang lumipat na si Mike sa Manila para magtrabaho, mas naging madalas pa ang pagkikita nila. Hindi na nga alam ni Cha kung matatawag na bang date ang mga yon. Basta alam niya, masaya siya sa bawat oras na magkasama o magkausap sila ni Mike. At iyon lang ang mahalaga para sa kanya noon. Ikaw, kapag may isang taong parang hindi na bago sa iyo kahit baguhan pa lang kayo, ano ang gagawin mo sa pakiramdam na yon? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinuntahan ni Mike si Cha sa opisina pagkatapos ng shift niya. Hindi iyon isang beses, madalas na yon. Mag-dinner muna sila, kape, tapos ihahatid niya si Cha sa bahay. Tuwing Sabado, magkasama sila sa coffee shop. Nagjo-jogging sa Makati, food trip pagkatapos ng pagod na umaga. Maraming bagay ang ginagawa nila, pero isang bagay ang hindi nila ginagawa. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Ilang beses na nagtatanong si Jana kay Cha kung anong level na nga ba sila ni Mike. Lagi niyang sinasagot, ini-enjoy lang namin ang isa't isa. Hindi siya nagmamadali, totoo iyon. Pero may bahagi sa kanya na umaasa na. Umaasa na sana ay hindi lang hobbies ang pareho nila ni Mike. Sana pati na rin ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Iyon ang lagi niyang naiisip sa dulo ng bawat araw na magkasama sila. Hanggang saan mo kayang i-enjoy ang isang bagay na hindi pa malinaw bago mo hingin ang katotohanan? Uy, Jana, bagay sa itong dress na to. Ay, parang maganda nga yan, no? Pwede kong isuot yan sa binyag na pupuntahan ko. Isukat mo na para makita natin kung kasya sa'yo. Sige, pero may nakita pa akong dress banda dun na gusto ko yung design eh. Magaganda nga yung mga design ng dress nila dito. Ay, nako, sinabi mo pa. Kaya dito ako madalas bumibili ng mga damit ko para sa mga special occasion na pupuntahan ko eh. Ay, teka, buti pala siya, may time ka ngayon na samahan ako dito sa department store. Oo naman. Matagal na rin nating pinag-usapan yung lakad na to, di ba? Kala ko nga, mauunahan na naman ako ng boylet mo sa schedule mo para sa araw na to eh. Sinong boylet ang sinasabi mo? Wala naman akong ganun, no? Sus, kunwari ka pa, girl. Alam naman natin na bukod sa akin, si Mike ang madalas nakasama mo. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Hindi pa ba talaga nanliligaw yung Mike na yan sa'yo? Hindi nga. Walang ganyan kasi magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Pero ramdam mo na may gusto siya sa'yo. Hindi ko alam eh. Cha, ang linaw-linaw. Oo, hindi lang yung sagot dun sa tanong ko. Tsaka hindi ka manhid, no? Para hindi maramdaman kung ano ba talaga yung motibo ng lalaking yun sa'yo. Kaibigan lang naman talaga kasi kami, Jana. Wala kang gusto sa kanya. Alam mo, ikaw, ang dami mong tanong. Girl, concern lang ako sa'yo kasi kaibigan kita. Tsaka ayokong masaktan ka sa huli, no?
Alam mo ang mabuti pa, pumunta na tayo sa fitting room nang masukat mo na yung mga napili nating dress para sa binyag na pupuntahan mo. Ay, sige na nga, tara na. Teka, si Mike ba yun? Nasaan? Ayun oh, nakatayo malapit sa fitting room. Siya nga. Akala ko nasa Pampanga siya ngayon. Tara, lapitan natin. Huwag na, Jana. Tara na, Cha. Mag-hello lang naman tayo dun sa kaibigan mo. Eh, Mike! Cha? Jana? Hi, Mike. Anong ginagawa niyo dito? Sinamahan ko si Jana mamili ng dress para sa binyag na pupuntahan niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tsaka, may hinihintay ka bang lumabas dyan sa fitting room? May sinamaan lang. Okay na yung dress na sinukat ko. Tara na sa counter, bayaran na natin. Ay, sorry, may kausap ka pala. Girlfriend mo? Oo. Guys, si Patrice, girlfriend ko. Babe, si Jana at saka si Cha. Mga nakakasama ko sa fun run events. Oo, talaga? Makakasama mo sila sa fun run? Ang cute naman. Sana makasama ko rin sila sa fun run. Hi girls, nice meeting you. Nice meeting you rin, Patrice. Babe, tara na. Magbayad na tayo dun sa counter kasi may lakad pa tayo. Oh, sige, tara na. At Jana, mauna na kami ni Patrice, ha? Ingat kayo. Bye girls! Cha, ano yun? May girlfriend pala si Mike? Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Magkaibigan lang kami ni Mike. Magkaibigan lang. Tara na sa fitting room. Nasaktan si Cha ng araw na yon. Hindi niya itinatago iyon. Palagi niyang sinasabi na hindi siya nagmamadali. Pero sa totoo lang, gusto niya talagang si Mike ang maging boyfriend niya. At sana ang huli na rin. Kaya hindi niya minadali ang lahat para hindi siya magsisi. Gusto niya muna na malalim ang pagkakakilala nila bago siya bumagsak ng tuluyan at hinayaan na niya ang sarili niyang mahulog. Kasi ramdam niya, gusto na rin siya ni Mike. Akala niya, naghihintay lang si Mike ng tamang pagkakataon katulad niya. Pero ibang pagkakataon pala ang hinihintay niya. Nang makita niya si Mike na may girlfriend, nagsimula na siyang umiwas. Hindi na niya sinasagot ang mga chat. Hindi na rin ang mga tawag. Naisip niya wala na namang dahilan para mag-usap pa sila. Pero hindi niya maintindihan ang sarili niya noon. Kasi kahit gayon bigla na lang siyang nagdesisyon na makipagkita kay Mike. Hindi niya alam kung bakit. Basta may gusto siyang marinig. O baka may gusto siyang sabihin. Kung ikaw ang nasa pwesto niya noon, makikipagkita ka pa ba sa taong nasaktan ka para lang malaman ang totoo? Sorry, ngayon lang ako. Ayos lang, Cha. Upo ka na. Sige. Thank you nga pala kasi pumayag ka pa rin na makipagkita sa akin ngayon. Ang totoo, hindi ko nga alam kung bakit ginawa ko pa to eh. Siguro kasi feeling ko, gusto kong marinig yung explanation mo. Kahit alam ko na hindi naman kailangan. I'm sorry, Cha. Mike, bakit ginawa mo yun? Bakit ginawa mo akong pampalipas oras mo? Cha, hindi kita ginawang pampalipas oras. Talaga? Oo. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon, totoo yun. Lahat ng ginawa at pinakita ko sa'yo, galing yun dito. Sa puso ko. Alam mo, Mike, yan ang hindi ko magets eh. Bakit ginawa mo sa akin yun? Bakit pinupuyat mo ako gabi-gabi, pinapakilig mo ako, tapos may girlfriend ka na pala? Last week lang kami nagkabalikan ni Patrice. Nagkabalikan. So, ibig sabihin, girlfriend mo na talaga siya dati pa.
Tsaka bago tayo magkakilala on and off ng relationship namin, ilang beses na rin kaming nag-break noon. Kaya hindi siya nakapost sa mga social media account mo. Oo, ganun na nga. Naging malabo ang relasyon namin nang mag-start ang pandemic. Naghanap ka ng ibang kausap kasi nagkakalabuan na kayo ng girlfriend mo. Hindi naman sa ganun. Malabo na talaga yung sama ni Patrice noon pa man. Kung malabo na pala ang lahat sa inyo, bakit hindi mo na lang muna tinapos lahat bago ka naghanap ng ibang kausap? Kasi nangihinayang ako sa 5 taon na naging relasyon namin eh. Kaya sa tuwing gusto niyang ayusin ang lahat sa amin, pumapayag na lang ako. Pinagbibigyan ko na lang siya. Pero siya, nag-iba lahat ng yun mula nung makilala kita. Anong ibig mong sabihin? Siya, this time, alam ko, handa na akong bitawan si Patrice. Makikipaghiwalay ka na sa kanya? Oo, at gagawin ko yun dahil sa'yo. Hindi, Mike. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka makikipaghiwalay sa girlfriend mo nang dahil lang sa akin. Siya, gusto kita. At alam kong alam mo yun. Kahit never kong sinabi yun noon, hindi ako nagkulang ng paraan para iparamdam sa'yo yun. At alam ko na ito yung dapat kong gawin. Ang alin? Ang sakta ng ibang tao para sa akin? Gusto mo rin naman ako, di ba? Oo. Pero hindi dahilan yun para manakit na ako ng ibang tao. Mike, kahit sa ang anggulo mo kasi tingnan, kahit hindi mo sinabi sa akin ang diretsyo noon na gusto mo ko, pinagsabay mo pa rin kami ng girlfriend mo. At ginawa mo lang talaga akong option para sa oras na maghiwalay na talaga kayong dalawa, alam mong nandito ako para saluhin ka. Tiya, hindi totoo yan. Hindi kita ginawang option. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo at sa ginawa mo sa akin. Hindi na rin magbabago yung desisyon ko, Mike. Sana lang, ito na yung huling beses na magkikita at mag-uusap tayong dalawa. Kailangan ni Chan ng closure. Kahit hindi naging sila ni Mike, may bagay siyang kailangang marinig mula sa kanya. Gusto niyang malaman ang explanation niya at kung ano nga ba ang talagang naramdaman niya para sa kanya. Pero hanggang doon lang iyon. Kasi nang malaman niyang may girlfriend na pala si Mike at plano pa niyang iwan si Patrice para sa kanya, isang bagay na agad ang naging malinaw kay Cha. Hindi siya ang lalaking para sa kanya. Alam niya ang halaga niya. Hindi niya kailangang manatili sa sitwasyon kung saan option lang siya. Hindi niya deserve ang taong handang iwan ng iba para sa kanya. Kasi kung kaya niya itong gawin sa isa, kaya rin niyang gawin iyon sa kanya balang araw. Kapag may mas convenient na lumabas. At hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa taong hindi kayang tumayo para sa kanya mula sa simula. Doon niya napatunayan na hindi sapat ang connection, hindi sapat ang tawanan, ang usapan, ang lahat ng pagkakapareho nila. Kasi hindi porket click kayo sa lahat, ibig sabihin ay para na kayo sa isa't isa. Mas masakit ang manatili sa lugar kung saan ginawa ka lang na opsyon kaysa umalis at hanapin ang taong pipiliin ka ng walang kondisyon. Ano sa tingin mo ang tunay na halaga ng isang koneksyon na hindi kayang piliin kang lantaran